Kwentong Bayan. Marahil maraming naniniwala sa atin patungkol sa mga kakaibang uri ng nilalang. Pero, ano ang magiging reaksyon mo kung sakaling mapatunayan mo na sila ay totoo? Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Miguel. Taong 2014, San Rafael, Iloilo. Narinig mo ba, Rigor? Nakakatakot naman yung angil ng mga aso. Saan kaya yun banda? Parang may gustong ipaiwatig. Wika ni Nanay Sitang. Hayaan mo na. Matitigil din yan mamaya. At saka ganyan talaga kapag bilog ang buwan. Lalo pa yung mga asong askal. Kala mo may mga nakikita eh. Matulog na lang tayo. Malayo naman dito yan eh. Tugon ni Tatay Rigor. Akin na nga yung isang unan. Itatakip ko sa tenga ko. Matulog na tayo, maaga pa tayo bukas eh. Rigor, ilang kaon ba ang hindi nyo naaararo? Sana matapos nyo na ano, para makapaglatag pa tayo ng matataniman bago pumatak ang ulan. Wika ni Nanay Sitang. Konting araw na lang matatapos na din yung pag-aararo. Medyo mabagal dahil isa lang ang kalabaw na ginagamit eh. Sige na, matulog na tayo, inaantok na talaga ako eh. Bukas na tayo mag-usap. Tugon ni Tatay Rigor. Ilang sandali pa'y nakatulog din sila ng maayos. Kinabukasan, maaga pa lang ay nagising sila sa sigaw ni Miguel. Patakbo nitong pinuntahan ng mga magulang. Nilabas naman siya ni Nanay Sitang at Tatay Rigor. Humahangos pa ang bata habang pautal-utal na nagsasalita. Uminom ka nga muna ng tubig, Miguel, bago ka magsalita. Ang aga-aga eh. Daig mo pa yung babae kakatili. Saka anong oras na? Bakit parang ang layo ng pinanggalingan mo? Tanong ni Tatay Rigor. Eto, inumin mo nang umayos yung pananalita mo. Ano pa yan, anak? Saka pwede ba? Mamaya na lang yan kung wala namang saysay yung kwento mo. Tinanghali na kami ng tatay mong bumangon. Hindi naging maayos ang tulog naming kagabi. Wika ni Nanay Sitang. Ma, may halimaw daw sa baryo natin. Maaga akong bumangon, may pinakuha si Paolo sa akin sa bahay nila. Nadaanan ko. Yung mga tao dun sa malaking puno ng akasya. May mga asong patay dun eh, wakwak po yun tiyan. Nakakatakot. Kahit po yung ibang residente natatakot eh. Parang sinadya po yung pagpatay. Wika ni Miguel. Yan na nga ba ang sinasabi ko, Rigor eh. Iba talaga ang kutob ko kagabi. Sino naman kaya ang gagawa ng ganun sa mga aso? Ay, Diyos ko. Baka may aswang na sa lugar natin, Rigor. Kaya ikaw bata ka. Pagpatak ng hapon, bago magdilim, huwag ka ng pagala-gala kasama ang mga kalaro mo. Abay, mahirap na ang panahon ngayon. Hindi natin kabisado ang nakakasalamuhan natin sa lugar. Wika ni Nanay Sitang. Abay, baka naman nilapa lang ng malaking hayop. Saka, aswang? Tumanda na tayo pareho dito. Ni minsan sa buhay natin wala pa tayong nakitang ganun. Huwag niyo na masyadong isipin. Maganda na lang kayo ng agahan, tanghali na. Kanina pa nag-aantay yung mga mag-aararo sa bukid. Tugon ng ama. Napailing na lang ang bata dahil alam niyang hindi naniniwala ang mga ama sa mga bagay na hindi nakikita ng mata. Tinulungan na lang niya ang ina sa paghahanda ng agahan nang sa ganun makapaghanda na ang ama papuntang bukid. Ilang sandali pa bago pa man umalis ang ama, nagbili na itong wag maggala ang anak at baka kung ano na naman ang masagap na balita na magdudulot ng takot. Ayon pa sa ama, walang saysay sa buhay ang taong may kinakatakutan. Dagdag pa nito,
Mas matakot sila sa mga taong nakapalibot dahil maraming tao na halang ang mga kaluluwa at hindi mga katang-isip lang. Hapon na madalas kung umuwi ang ama. Kaya madalas si Miguel lang din ang nakakasama ng ina sa tahanan. Matapos makapagtanghalian, nagpaalam na sa ina na makikipaglaro muna sa mga kaibigan. Uuwi din ito kaagad bago magdilim. Hoy batang pasaway, huwag kayong aabot sa puno ng akasya. Kung maglaro kayo, dito lang banda sa maraming bahay, mahirap na. Baka kung saan-saan na naman kayo magsuot. Wika ni Nanay Sitang. Opo, hindi naman po kami pupunta dun eh. Saka uuwi din po ko kagad. Alis na po ko, Nay. Wala namang nagawa pa ang ina, kundi sundan ang tingin ng anak. Nasanay na si Nanay Sitang na palaging nakikipaglaro ang anak sa mga kaibigan. Habang wala ang mag-ama, inabala din ni Nanay Sitang ang sarili. Nililinis nito ang buong tahanan para maging produktibo. Sa kabilang banda naman, tuwang-tuwa ang mga kaibigan ni Miguel na pinayagan itong makipaglaro sa kanila. Sa buong maghapon, naglalaro ng habulan ang magkakaibigan. Nang mapagod imbis na magpahinga, nagkasundo pa ang mga itong maglaro ng tagu-taguan. Nang maging taya si Miguel, inasar siya ng mga kaibigan na pagkasunduan ng mga itong magtago sa mga damuhan na may kalayuan sa kinakatayuan ng taya. Pagkabilang kong 10, nakatago na kayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Magtago na kayo! Nasaan kaya sila? Oy, grabe naman kayo. Hindi ko makita. Saan kaya yun? Wika ni Miguel. Naglakad siya hanggang sa maabot ang damuhan. Malapit sa puno ng malaking akasya, nakita niyang gumagalaw ang mga damo malapit sa puno nang makarinig siya ng biglaang pagsitsit. Sino yun? Kung sino ka man, lumabas ka na. Paolo, Kaloy, Marco, kayo ba yan? Madamo dito ah. Saka malayo na ako. Hindi pa rin kayo lumalabas. Pag hindi kayo lumabas, uuwi na ako. Bahala nga kayo dyan. Ayoko na sa inyo. Tinatakot nyo lang ako eh. Wika ni Miguel. Patakbong umuwi ng may sama ng loob si Miguel sa mga kaibigan. Iniisip niyang niloloko at pinaglalaruan siya ng mga ito. Pagdating naman sa tahanan, dumiretso na lang sa sala at nagmaktol. Nakasimangot ang bata nang maabutan ng ina, galing sa pangunguha ng sinampay. Napatingin si Nanay Sitang sa anak dahil tila wala man lang nakita. Akmang magsasalita pa sana ang ina. Biglang kumunot ang noo ni Miguel at nagsalita na tila nakikipag-usap sa sarili. Ayos ka lang ba? Parang iba ata ang ihip ng hangin, anak. Kanina lang nung umalis ka, masaya ka, ngayon nagmamaktol ka. May problema ba? Hindi mapinta yung mukha mo. Wika ni Nanay Sitang. Naasar ako na eh. Sabi ko sa mga kaibigan ko, walang lalayo. Hindi naman sila nalabas. Tama ba yun? Para kasing niloloko nila ako, Nay. Tapos pinagtatawanan pa ang daya. Hindi na ako makikipaglaro dun. Wika ni Miguel. Ay, nasa'yo yan. Ikaw din. Mawawalan ka ng kaibigan kapag ganyan ang ugali mo. Sa paglalaro, anak, hindi palaging panalo. Kung ano man ang naipakita ng mga kaibigan mo, hindi ibig sabihin nun, hindi mo na kaagad sila kaibigan. Nasa oras kayo ng paglalaro at syempre, hindi dapat pinepersonal
Hindi dapat laging seryoso. Kagaya ng ginagawa mo ngayon. O siya, sige na umayos ka na dyan. Parating na ang tatay mo. Kakain na tayo. Wika ng ina. Tumayo ang bata at yumakap sa nanay. Hindi man ito nagsasalita. Sapat na iyon para maramdaman ng ina na nakikinig ang bata sa lahat ng mga payo. Nagtulungan ng dalawa na maayos ang hapagkainan. Ilang sandali lang ay dumating na si Tatay Rigor. Naglinis lang ito ng katawan at sumabay sa kainan ng mag-ina. Habang kumakain, hindi maiwasang magkwento ni Tatay Rigor tungkol sa mga usap-usapang kababalaghan na nangyayari sa baryo. Halos lahat ng nakakasama sa pagsasaka, yon ang bukang bibig. Ganun pa man baliwala ito kay Tatay Rigor, lalo pat hindi talaga siya naniniwala ng basta sa mga usapan lang. Ayon pa sa kanya, ito'y kwentong bayan lang at kung may basihan man, kulang na kulang upang paniwalain siya. Maagang natulog ang ama matapos makapaghapunan. Naglinis na lang ng kusina si Nanay Sitang at nagpa siyang magpahinga pagkatapos nun. Ako po na'y mamaya na ako matutulog. Hindi pa po ako antok eh. Dito lang po muna ako sa sala. Makikinig po ako ng drama sa radyo. Saka nay, susunod sana magkaroon tayo ng telebisyon Wika ni Miguel. Wag ka masyadong magpapagabi anak ha. Pumasok ka din sa kwarto mo. Oo nga pala wag mo nang buksan yung pinto. Sinarado ko ang mga yan kung iihi ka man. Ilagay mo na lang sa arenola sa gilid ng kwarto mo. Doon ka umihi at huwag kang lumabas. Sige na anak, hindi pa naman ako matutulog, sasamahan ko lang ang tatay mo. Wika ni Nanay Sitang. Ngumiti lang ang bata. Indikasyon na nauunawaan niya ang ina. Ilang sandali pa pumasok na ito, habang ang mga bata naman ay nakadapa sa mahabang upuan, nakikinig ng drama sa radyo. Ilang sandali pa ang lumipas. Hindi na malaya ni Miguel na nakatulog na din pala ito. Maghahating gabi na ng maalimpungatan ng bata. Nakaramdam siya ng alinsangan sa lugar at tila walang hangin ng paligid. Bumangon ang bata. Uminom ng tubig sa kusina. Akmang papasok sana ng kwarto nang makarinig muli siya ng pagsitsit. Tinignan niya ang paligid at wala naman itong napansin. Ilang sandali pa, nakarinig ito ng mahinang pagkatok. Dala ng pag-isip kung ano man o kung sino man ang kumakatok, kaagad naman itong pinagbuksan ng bata. Nakaamoy siya ng mabahong hangin. Nakaramdam ng pagkahilo. Akmang isasarado sana ang pintuan. Kaso nga lang, Miguel, kanina pa kita tinatawag. Hindi mo ba ako narinig? Gusto ko lang naman makipaglaro. Halika, laro tayo. wika ng nilalang. Sino ka? Nay! Tay! Tulong mo! Naalimpungatan ang mga magulang dahil sa sigaw ng anak. Dali-daling lumabas ang dalawa. Naabutang nakadapa ang bata sa tapat ng pintuan at wala ng malay. Dali-dali naman itong binuhat ng ama upang ihiga sa sofa. Ginigising nila si Miguel, ngunit malalim ang tulog nito. Nabahala na ang dalawa, kaya nangingi sila ng tulong sa kalapit bahay na kaagad namang umalalay sa kanila. Ano ba kasing nangyari? Mukhang kakaiba to Tulog ang anak niyo. Pero kahit anong gawin natin, hindi nagigising. Wika ni Tio Banong. Dali na lang natin siguro sa malapit na pagamutan. Baka na paano yung anak ko Banong, Sitang, mag-ayos ka nga ng ilang gamit ng bata. Umalis na tayo kaagad. Wika ni Tatay Rigor. Rigor, mukhang hindi doktor ang kailangan ng anak mo. Sa palagay ko,
magaling na albularyo. Isang albularyo baka may masamang hangin na pumasok sa katawan ng anak nyo kasi. Halika, tawagin natin si Mang Pilimon. Sigurado ko matutulungan tayo nun. Nika, samahan mo muna si Sitang dito ha. Isarado niyo yung mga pintuan, mahaba pa ang gabi. Hindi natin alam kung ano ang kalaban. Malapit lang naman ang bahay ng matanda. Wika ni Tio Banong. Nakakaya naman kung mangiistorbo tayo. Saka ano, Natigil sa pagsasalita si Tatay Rigor dahil biglang umalingasaw ang napakabahong amoy. Halos maduwal sila sa aroma. Pinaghalong ipot ng aso at ihi ng kambing. sinong umutot? Ang baho ah. Ang sakit sa ilong. Wika ni Tatay Rigor. Hindi utot ang naaamoy mo. Halika na. Baka kung ano pang mangyari sa anak mo. Sitang, ilipat niyo sa kwarto yung bata. Isarado niyo ng mabuti. Huwag na huwag kayong lalabas hanggat hindi kami dumadating. Bantayan niyo ng maigi ang bata, Rigor. Magdala ka ng sulo na may malaking siga. Mahirap ang daanan. Wika ni Tio Banong. Magsasalita pa sana si Tatay Rigor. Ngunit nakita niya na tila sasabak sa gera ang kasama. Nagdala pa ito ng itak. Nagbitbit sila ng 2 sulo at pangsindi. Kung sakaling mamatay ang isa ay merong reserba. Ilang sandali pa ng paglalakad sa palayan, narating nila ang tahanan ni Mang Filimon. Madilim ang lugar. Indikasyon na nagpapahinga na ang matanda. Ngunit dahil sobrang kailangan ng tulong ng mga oras na yun, walang pag-aalinlangan nila itong ginising. Nagpupungas pa ito ng pagbuksan nila ng pintuan. Mga anak naman kayo ng Diablo, ho. Ang baho nyo. Ilang taon ba kayong hindi naligo, nako? Pero, malakas ang presensya ng kasama nyo. Sandali, nasan ba yung nganga ko? Wika ni Mang Filimon. Kailangan po namin ng tulong niyo. Pagpasensyahan niyo na po kung naistorbo namin yung pagpapahinga niyo. Wika ni Tio Banong. Kung pwede po sana tulungan niyo po kami. Bibilan ko po kayo ng maraming nganga bukas. Magising lang po yung anak ko. Wika ni Tatay Rigor. Sandali lang naman. Hinahanap ko nga yung nganga ko eh. Mahihirapan ako maglakad kapag walang hinunguya. Ito mga demonyo na to eh. Ayun pala, eto. O tara na! Baho talaga. Kakaiba yung bakas ah. Mapaglarong nila lang. Intayin mo lang ako dyan. Sige, halina kayo! Bago lumabas ng tahanan, pasimpleng umihip ng dasal pang proteksyon ng matanda. Ramdam niya ang malakas na presensya ng hindi matukoy na nilalang. Wala siyang ibang dalang kagamitan para sa panggagamot. Bagkus tanging nganga lamang ang isinukbit sa bulsa. Habang naglalakad, pinagitnaan ng 2 ang matanda. Dahil ayon sa mga ito, hindi na masyadong nakakakita si Mang Rigor kung walang ilaw. Nang malapit na sa tahanan, tila may kung anong bumagsak sa harapan nila. Ayon pa kay Tatay Rigor, mukhang may pumipigil sa kanila na makapasok ng bahay. Nako, buti na lang hindi tayo natamaan. Alam kong sumusunod ka. Hayaan mo muna ako makapasok sa bahay nang makapag-usap tayo. Kasabay ng pagsasalita ng matanda ang pagbitaw niya ng dasal. Bago pa man sila makapasok, nakarinig sila ng pagsigaw na nagmumula sa loob ng bahay. Sitang, ano ba nangyari? Buksan niyo yung pinto, dalian niyo! Wika ni Tatay Rigor. Ay, kayo na ba yan? Salamat dumating na kayo. Gising na si Miguel eh. Pero ginapos namin ni Nika. Hindi na kami kilala. Muntik pang lumabas ng bahay eh. Buti na lang nahawakan namin. Tugon ni Nanay Sitang. Mabuti na lang at naigapos niya.
Parang inaantok ako. May kape ba kayo? Masarap magkape ng ganitong oras eh. Bago ang lahat, hanapan niyo ako ng 3 puting balahibo ng manok at saka magsiga kayo sa labas ng kahit anong dahon. Kung makakapagsiga kayo sa palibot ng bahay, mas mainam. Wika ni Mang Filimon. Pumasok ang matanda sa kwarto kung saan nakagapos ang bata. Dala ang hingi niya kay Nanay Sitang na mga balahibo ng manok. Nanlilisik ang mga mata ng bata. Labas ang dila at tila hindi maisarado ang bibig. Nakangisi pa ito habang naglalaway. Nilabas ng matanda ang lagayan ng nganga. Kinuha dito ang nakabilog na tabako na may kasamang dahon ng puyo. Inalok ng matanda sa karap. Alam niyang hinding-hindi ito matatanggihan ng anumang nilalang. Pakawalan niyo ako dito. Anong akala mo, tanda? Madadala mo ko sa ganyan. Sa akin ang batang to. Gagawin ko kung ano ang gusto ko. Wika ng nilalang. Sige lang, gawin mo kung anong gusto mo. Pero ito lang ang masasabi ko. Minsan lang ako mag-aalok sa kagaya mo. Minsan lang akong magiging mabait. At wag na wag mo kong sisisihin. Kung bukas makalawa, wala ka nang uuwian. Ang pinasukan mong tao, hindi mo yan bahay. Tugon ni Mang Filimon. Gusto ko lang naman makipaglaro. Pero ayaw niya. Ayaw nila sa akin. Kaya ako na lang ang sasali. Hoy tanda, kung ayaw mo... Natigil sa pagsasalita ang nilalang. Nang hinawakan ng matanda ang mga daliri sa paa, biglang sinipit ang 3 puting balahibo ng manok kasama ng mga dasal. Halos mabaliw sa kakasigaw ang nilalang sa sobrang sakit. Nakatitig lang ang matanda habang pinagpapatuloy ang ginagawa. Ilang sandali pa'y unti-unting nanghina ang bata. Indikasyon na tumalab na ang ginagawang panggagamot ni Mang Filimon. Hanggang sa lumipas ang halos 1 oras. Nanumbalik ang ora ni Miguel. Nakahinga ng maluwag ang bata at nakatulog muli. Sinigurado naman ng matanda na batakin ang dunga ng bata upang hindi na muli pang mapasukan ng kung anong nilalang o elemento. Tinanggal ni Mang Filimon ang tali sa kamay at paa ng bata. Ilang sandali pa'y lumabas na din ang matanda sa kwarto habang hinahayaang makapagpahinga ng maayos si Miguel. Samantala, abala ang 4 sa pagsisiga sa labas ng tahanan. Tinawag niya ang mga ito upang ipaalam na maayos na ang lagay ng bata. Sitag, asan yung kape ko? Alim mo na kayo dito magkape tayo. Buti na lang naagapan natin yung bata. Kung dinala nyo sa pagamutan, siguradong hindi na magtatagal yung buhay niyan. Mahina ang dungan, kaya ganong kabilis na pasok ng masamang elemento ang katawan niya. Sa pagkakaalala ko, tawiwil ang tawag doon. Wika ni Mang Filimon. Tawiwil? Aswang po ba yun? Tanong ni Tatay Rigor. Hindi, Rigor. Isang uri ng mapaglarong kapre. Madalas binibiktima mga bata Lalong-lalo na yung mababa ang dungan. Alam ko kung saan ito galing at kung saan nakatira. Pero, ipaubaya na natin sa kalikasan ng lugar niya. Siya din ang salarin sa pagpatay ng mga iba't ibang uri ng hayop. Nakakatakot pero hindi tayo mga tawang magbibigay ng parusa sa kanya. Babalik ako dito sa mga susunod na araw. Ituloy niyo lang yung pagpapausok at huwag niyo munang papalabasin ang bata. Panigurado lang na wala nang gagambala sa kanya. Tugon ni Mang Filimon. Sumang-ayon naman ang mag-asawa. Maging si Tio Banong at Nika. Malaki ang pasasalamat ng mag-asawa sa mga tumulong sa kanila.
Naniwala na si Tatay Rigor dahil siya mismo ay buhay na patunay sa mga kakaibang kaganapan. Ang mga ganitong nilalang ay kagaya din ng tao. May karapatang mabuhay. Nakakatakot man, ngunit kailangan tanggapin ng mga tao na meron pang ibang nilalang na kasama natin sa mundo. Ang susunod nating tagapagpadaloy ng kwento ay si RJ. Naway bigyan niyo siya ng oras para matuto mga kabayan dahil bago pa lamang siya sa narration at kailangan ding magpahinga ng aking boses. Muli maraming salamat. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Homer. Taong 2003. Kapis. Insan, nakita mo ba kung dumaan dito si Mang Tasyo? Yung nagtitinda ng sinaing na tulingan? Si nanay kasi. Nagbili na abangan ko raw. Ang kaso, naka-hidlip ako. Di ko tuloy alam kung dumaan na ba o hindi. Tanong ni Homer. Sa sobrang kabusugan sa kinain noong tanghalian, napasarap ang upo dahilan para makatulog at makaligtaan ang bili ng ina. Hindi pa insan eh. Kakarating ko nga lang dito. Mabuti pa. Hatihan mo ako dito sa soft drinks ko. Ang bababa lang na kinain. Ba't hindi mo itanong kay Lola Anita? Diyan o sa tindahan. Baka sakaling nakita niya. Tugon ng pinsang si Anton. Mabuti pa nga. Lola Anita. Napansin niyo po ba kung dumaan na dito si Mang Tasyo? Pinapaabangan ni nanay eh. Tanong ni Homer sa tindera. Ay nako, kanina pa dumaan. Sinisigaw pa nga yung tindang sinaing eh. Kung hinahanap mo siya, baka sakaling nasa sabungan. Doon ang punto nun kapag nakakarami ng tinda. O ito, isabay mo na din ako ng 3 peraso. Nang may maiulam din ako mamayang gabi. Sige na, mamaya maubusan pa tayo. Utos ng matanda. Si Lola Anita ay nanghihilot at kumadronas sa lugar. Libangan lamang niya ang pagtitinda upang maiwasan na mabagot sa tahanan. Dagdag na matanda, hindi naman araw-araw may buntis na nangangailangan ng serbisyo. Sige ho, mauna na kami. Maraming salamat ho, Aling Anita. Akin na lang ba tong sukli? Hirit naman ni Homer sa matanda. Tol, pati ba naman si Lola Anita tataluhin mo? Magtino ka nga. Sabat ni Anton. Ito naman, di ka na mabiro. Liga na nga. Mamaya nandiyan na sila nanay. Mayayari na naman ako nito. Tugon ni Homer. Pumunta nga sila sa sabungan. Samot-saring tao ang naroon at iba't ibang paninda ang makikita. Kaagad naman nilang nakita si Mang Tasyo na nasa bungad mismo ng sabungan. Nakatayo lamang at tinitignan ang mga dumadaan. Mang Tasyo, may natira pa huban na sinaing na tulingan. Pabili naman po ng 6 na peraso. Wika ni Homer. Ay nako, mabuti at umabot kayo. Wala nang bibili sa akin ito. Mabuti pa. Ubusin niyo na makauwi na ako. Kanina pa ako nakakaramdam ng pagtawag ng kalikasan eh. Sige na, ubusin niyo na. Pamimilit ng tindero. Dahil sa sobra naman ng iniwang pera ng ina, hindi naman ito nagdalawang isip na bilhin ng lahat. Isa pa ay paborito niya rin ito. Naisip ni Homer na mainam na rin nang may maiulam pa siya kinabukasan. Hindi naman nagtagal pa sa sabungan na magpinsan. Kaagad na silang bumalik sa tindahan upang iabot kay Lola Anita. Pagkatapos ay umuwi na ang magpinsan sa tahanan. Insan, may bago ba kayong pelikula dyan? Baka naman pwede tayong manood dyan sa Betamax nyo. Nakakabagot kasi. Walang magawa. Ito ang ayaw ko sa Semana Santa. Walang mapanood sa telebisyon. Bawal pang lumabas tuwing Biyernes. Ay. Wika ni Anton. Ipinagbabawal din na matanda ang paglabas ng tahanan
Paglipas ng 3:00 ng hapon kapag Biyernes Santo hanggang sa Linggo ng pagkabuhay, kaya labis ang pagkainip na magpinsan. Ng mga panahong iyon, may kamahalan pa ang makabagong teknolohiya, kaya tanging Betamax lamang nila Homer ang napaglilibangan sa tuwing sasapit ang ganitong okasyon. Pero naman insan, napanood ko nga yung kwento ng aswang. Yung nagpunta yung yaya at driver sa probinsya para magtago sa pumatay sa magulang ng bata. Napanood ko na nga yun ng 2 beses eh. Pero sige, tara panoorin ulit natin. Wika ni Homer. Panoorin. Ikwinento mo na nga yung mangyayari. Paano pa ako magsusurpresa niyan? Tugon ni Anton. Ngunit sa kabila nito ay tinuloy pa rin nila ang panonood nang marinig nila ang katok ng pamilyar na boses. Tao po. Homer! Wika ng tao sa labas ng tahanan. Teka, boses ni Cecil yun ah. Akala ko ba nasa Manila na siya? Mag-6 na buwan pa lang siya nandun ah. Wika ni Homer. Si Cecil ay malapit na kaibigan ng dalawa. Minsan nang niligawan ni Homer ang dalaga subalit tinanggihan siya nito dahil mas mahalaga kay Cecil ang pag-aaral at makapagtapos sa kolehiyo bago ang pakikipagrelasyon. Sa kabila nito ay maayos pa din naman ang samahan at nauunawaan ni Homer ang dalaga. Pagbukas ng pinto, naroon nga si Cecil sa labas ng tahanan. Uy Cecil, kailan ka ba dumating? Akala ko ba doon ka na mag-aaral ng kolehiyo sa darating na pasukan? Ano nangyari? Bakit bigla ka nalang umuwi? Tanong ng binata. Teka nga lang, ang dami mo namang tanong. Papasukin mo muna kaya ako nang makaupo tayo. Tugon ng dalaga. Ay, halika nga. Tuloy, upo ka dyan. Sakto nanonood kami ng aswang. Oh, ano nga nangyari? Teka, baka naman may pasalubong kami dyan. Dali na, magkwento ka na. Wika ni Homer. Ngunit hindi umiimik si Cecil at bigla itong umiyak. Nataranta naman sila Homer at wala silang kaalam-alam kung ano ang nangyari. Oh, sandali lang. Bakit ka ba umiiyak? Kung tungkol to sa pasalubong, sige na, kalimutan mo na yun. Wika ni Homer sa pag-asang mapagaan ang loob ng kaibigan. Subalit tuloy lamang ito sa pag-iyak. Hindi naman to tungkol sa pasalubong eh. Homer, buntis ako. Hindi ko naman sinasadya eh. Nabuntis ako ng kapitbahay nila tita sa Maynila. Ngayon, tinakasan ako at hindi pa namin mahanap. Galit na galit nga sila nanay at tatay. Pinalayas nila ako. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Ayaw na nga din akong pabalikin ng tita ko sa Maynila eh. Pati sila ni tatay nagkasamaan ng loob. Anong gagawin ko? Ayaw ko namang ipalaglag ang bata. Nalilito na ako, Homer. Wika ni Cecil. Tila mabaliw ang babae sa pagkutuliro at hindi mapigilang sabunutan ng sarili sa pagkadismaya. Itinakwil siya ng mga magulang dahil sa labis na galit ng mga ito sa kanya. Nagawa pang ipagbili ng ama ang alagang kalabaw at kaperaso ng lupa upang makaluwas siya ng Maynila. Makapag-aral lamang sa gustong universidad. Subalit pati ang perang pinaghirapan ng mga magulang, nagastos ng babae sa nobyo. Wala namang maisagot sila Homer. Bukod sa dismayado sa nangyari sa babaeng minsang pinangarap na maging kasintahan, bata lamang sila na nakaasa sa mga magulang. Wala siyang may tutulong sa kaibigan kundi ang pagdamay lamang sa kalungkutan nito. Insan, huy, ano ka ba? Ngayon ka pa natulala. Huwag mo sabihin na pati ikaw iiyak ka din. Ano ba? Tanong ni Anton. Si Homer noon ay tila bigla na lamang natahimik at nagblangko ang isipan. Paano ba to? Ang mabuti pa, dumito ka na lang muna.
Antayin natin si nanay at tatay. Mas alam nila yung mga gantong bagay eh. Para makahingi din tayo ng payo. Baka magawa pang pakiusapan nila tatay ang mga magulang mo. Para mapatawad ka at matanggap ka sa bahay nyo. Teka, asan na ba ang gamit mo? Tanong ni Homer. Nasa tindahan ni Lola Anita. Iniwan ko muna doon. Hindi ko pa alam kung anong gagawin eh. Wala na din ako ibang malalapitan. Nahihiya nga ako sabihin sa mga kanayo natin, lalo na sa mga kakilala ko. Tugon ng babae. Kung iisipin, wala namang responsibilidad si Homer sa dalaga. At anumang oras ay maaari niya itong pagtabuyan sa tahanan. Dahil baka kung ano pang isipin ng mga kanayon at sila pa ang pag-usapan ni Cecil. Ngunit hindi niya ito kayang tiisin. Nagpasya na lamang si Homer na antayin ng mga magulang. Maya-maya pa, narinig na ni Homer ang boses ng ina habang kausap ang tatay. Nay, tay, mano ho? Wika ni Homer. Kasunod ay nagmano na rin si Anton at Cecil. Kawaan kayo. O iha, kailan ka pa umuwi? Nakasalubong ko ang nanay mo. Wala man lang nabanggit na nakauwi ka na pala. Kamusta sa Maynila? Akala ko ba doon ka na mag-aaral? Tanong ng ina. Nay, tay, may problema po si Cecil eh. Buntis po siya. Wika ni Homer. Ano? Buntis? Homer, hindi ka pa nga nakakapagtapos ng pag-aaral eh. Nabuntis mo na agad tong si Cecil. Ano na lang ang sasabihin ng mga kapitbahay natin yan? Anong sasabihin ng mga magulang niya ni Cecil? Bakit kasi hindi kayo nag-iingat? Tugon ng ama na kasalukuyang nasa pinto at narinig ang sinabi ng anak. Uy, ano ka ba? Ba't ba pinapagilitan mo ang anak mo? Maupo nga kayong dalawa. Cecil, iha, ano bang nangyari? Alam na ba ito ng mga magulang mo? Tanong ng ina. Marahan naman itong pinaliwanag ni Homer dahil panay iyak na lamang ang ginawa ng dalaga. Hindi na ito makapagsalita. Nang maikwento ni Homer ang lahat, naunawaan naman ito ng mga magulang. Sa halip na magalit sa dalaga at kamuhian, naawa pa ang mga ito. Tahan na, iha. Ang mabuti pa, Homer. Anton, kunin nyo na ang mga gamit nito ni Cecil dyan sa tindahan ni Lola Anita. Doon ka na muna sa kwarto ni Homer matulog. Oh, ikaw naman, Homer. Diyan ka sa sala. Wala akong maririnig na reklamo, ha? Wika ng ina. Wala namang nagawa si Homer kesa naman hindi pumayag ang mga magulang na pansamantalang doon mamalagi si Cecil. Magtitiis na lamang muna siyang matulog sa sala. Dalawa lang naman silang magkapatid. At ang ate niya ay may asawa at matagal nang wala sa tahanan. Kaso dalawa lang ang kwarto. Ginawa namang garahe ng motor ng ama ang dating kwarto ng ate. Lumipas ang mga araw at buwan. Hindi may tatago sa mga mata ng tao ang tiyan ni Cecil. Kumakalat naman ang balitang si Homer ang nakabuntis. Kaya naroon si Cecil sa tahanan. Ang mga magulang naman ni Cecil ay nilisan ng barangay at pumunta na sa ibang lugar. Dahil sa labis na kahihiyan, hindi nito nakaya ang mga tsismisan ng mga kapitbahay. Kaya minabuti na lamang na umiwas hanggang sa humupa ang iskandalong nagawa ng anak. Ngunit iba naman ang magulang ni Homer. Todo pa rin ang suporta sa dalaga at sa pinagbubuntis nito. Hindi nila alintana ang mga kwento at panghusga ng mga kapitbahay sa pamilya. Patuloy pa din naman sa pag-aaral si Homer sa kolehiyo at hindi na inaksaya ang oras sa mga walang kabuluhang usapan. Ang mahalaga sa kanya, wala silang inaagrabyadong tao. Yun ang palaging pangaral ng ama ni Homer. Isang gabi. Aray, Homer, ang sakit ng tiyan ko. Parang may tumutusok. Wika ni Cecil habang naglalakad papunta sa sala. Naroon si Homer habang gumagawa ng aralin
Inakay ni Homer ang kaibigan at pinaupo sa upuan. Maupo ka muna dyan. Tatawagin ko lang si nanay. Wika ni Homer sabay takbo palabas. Nasa tindahan ng mga magulang ng oras na yon at nakikipagkwentuhan kay Lola Anita. Nay, tay, si Cecil manganganak na yata. Sumasakit ang tiyan. Wika ni Homer. Ha? Anong manganganak? 6 na buwan pa lang ang tiyan niya. Lola Anita, mabuti pa ho sumama kayo nang matignan si Cecil. Tugon naman ng ina at sinama pa uwi si Lola Anita. Nagmamadali silang puntahan ang bahay ni Homer. Ngunit nagulat sila nang makitang may babaeng nakasilip sa pinto ng tahanan. Magulo ang buhok na tila nanginginig. Pagharap sa kanila, nakita nilang naglalaway ang bibig nito at malalim ang mga mata. Hoy, sino ka? Anong ginagawa mo sa loob ng makura namin? Teka, huwag kang aalis dyan! Sigaw ng tatay ni Homer. Hindi pamilyar sa kanila ang mukha ng babae. Tila dayo lamang ito sa lugar. Kagad namang kumaripas ng takbo ang babae. Lumundag sa bakuran papalabas. Nagulat ang lahat sa nasaksihan. Ngunit nang marinig nila ang pagsigaw ni Cecil, kagad silang pumasok at nakitang namumutla na ang buntis habang nangihina. Homer, magpainit ka ng tubig. Manguha ka din ng dahon ng bayabas. Kunin mo yung nakasabit na kamangyan sa tindahan ko. Magsiga din kayo sa labas. Malakas ang kutob kong aswang yung babae kanina. Punteriya niya ang bata sa sinapupunan ni Cecil. Utos ng matanda. Kagad namang kumilos ang mag-ama, habang ang ina naman ay inaalalayan si Cecil. Ako na ang magpapakulo ng tubig. Ikaw naman, Homer. Manguha ka na ng dahon ng bayabas at yung kamangyan. Bilisan mo. Ito ang itak. Dalhin mo. Mamaya nandyan pa sa labas yung aswang. Wika ng ama. Hindi na sumagot pa si Homer at kaagad nang lumabas ng tahanan. Ilang minuto lang ang lumipas ay nakabalik na si Homer. Dahil sa pagkataranta ay tinagpas nito ang buong sanga ng bayabas at hinila papunta sa tahanan. Hindi naman na nagsalita ang ama at pinitas na lamang ang mga dahon. Naintindihan niya rin ang pagkataranta ng anak habang nakikita ang kaibigan na nahihirapan. Mabuti na lamang at naagapan pa natin. Kung nakapasok yung aswang kanina, malamang nakuha na niya yung bata sa sinapupunan mo. Huwag niyong iiwanang mag-isa ang buntis at magsara kayo ng pinto. Tsaka, bayaran niyo na lang yung kamangyan. Mukhang inubos na ng anak niyo yung tinda ko Wika ng matanda. Homer, samahan mo na muna tong si Cecil sa kwarto na makapagpahinga. Hindi muna natin siya pwedeng hayaang mag-isa. Lalo na't nahaamoy siya ng aswang. Sigurado ako napadaan lang yun at naamoy si Cecil. Total, wala ka namang pasok bukas. Samahan mo muna siya. Malinaw ba? Wika ng ina. Nag-aalangan man ang binata ay wala itong nagawa. Kesa naman mapahamak pa ang kaibigan at sila pa ang masisi ng mga magulang nito. Homer, pasensya ka na. Masyado na ako nagiging pabigat sa pamilya mo. Lalo na sa'yo. Baka naapektuhan na ang pag-aaral mo ng dahil sa akin ha. Hayaan mo, kapag naipanganak ko na tong bata at saka malakas na ako, aalis din kami dito sa inyo. Wika ni Cecil habang nag-aayos ng mahihigaan ni Homer sa sahig. Ano ka ba? Wala yun. Sino bang tutulong sa'yo kundi ako lang? Isa pa hindi ka naman pabigat. Gusto na nga nila nanay na makita yung anak mo Huwag kang mag-alala. Pwede ka dito hanggang gusto mo. Ang importante, ligtas kayong mag-ina. Tugon ni Homer. Ilang gabing walang maayos na tulog si Homer. Palagi niyang tinitignan si Cecil habang nagpapahinga upang masiguradong walang anumang masamang mangyari. Pagamat hindi na nagpaparamdam ang aswang,
ayaw pa rin nilang magpakampante. Isang hapon, wala pa ang mga magulang ni Homer. Pumunta ang mga ito sa bayan at binisita ang ate. Ang bili ng mga magulang, huwag iiwanan si Cecil at baka abutin sila ng gabi sa daan. Ang hindi inaasahan ni Homer, hindi makakauwi ang mga magulang ng gabing yon. Silang dalawa lamang ni Cecil ang naroon at wala din si Lola Anita sa tindahan dahil sinundo ng anak kaninang umaga. Sa madaling salita, silang dalawa lamang ni Cecil ang naroon sa lugar. Malayo ang distansya ng mga kapitbahay at kahit sumigaw pa ay hindi kagad ito maririnig. Cecil, sa kwarto ka lang muna. Ikandado mo ang pinto at bintana. Huwag kang magbubukas hanggat hindi mo naririnig ang boses ko. Maliwanag ba? Magsisindi lang ako ng mga tuyong dahon at sanga sa labas. Ayon kasi kay Lola Anita, kailangan ay may kamangihan kada alas 6. Pasado alas 6 na oh. Babalik din ako kagad. Bili ni Homer. Basta bilisan mo ha. Ayokong mag-isa sa kwarto. Mamaya sa bintana dumaan yung aswang. Kung dyan na lang kaya ako sa pinto habang nagsisiga ka para naman nakikita kita. Tugon ni Cecil. Sa ilang buwang pamamalagi sa tahanan ni Homer, unti-unting nahulog ang loob nito sa binata. Bagamat ayaw niya itong ipahalata, subalit makikita pa rin yon sa kilos at salita ni Cecil. O sige na nga, pero isasara mo ng bahagya ah. Sige na, para matapos na ako agad. Wika ni Homer. Nang palabas naman itong binata ay bumungad sa kanya si Anton. Uy insan, naparito ka. Wika ni Homer. Sila tita, napadaan kanina sa bahay. Nagbili na samahan ko daw kayo dito at gagabihin sila ng uwi. Akala ko nga nandito na sila eh. Manghihingi pa naman ako ng ulam. Tugon ni Anton. Wala pa eh. Mukhang hindi uuwi ang mga yon. Dapat kanina pa sila nandito eh. Sakto ang dating mo, mabuti pa. Samahan mo muna si Cecil doon sa sala. Magsisiga lang ako at magpapausok ng kamangyan. Wika ni Homer. Pumasok na si Anton at natuwa naman si Cecil nang makita ang kaibigan. Habang si Homer naman, pumunta na sa ilalim ng mangga. Nang akma niyang sisindihan ng mga tuyong dahon at sanga, nakarinig siya ng kaluskos sa likod ng bahay, kung saan maraming nagkalat na mga dahon mula sa malaking puno ng mangga. Nagulat si Homer. Pagtingin niya ay naroon yung babaeng aswang. Nakatayo at nakatitig sa kanya habang nakangisi. Anton! Bilisan mo! Kunin mo yung itak! Sigaw ni Homer habang patakbo sa pintuan ng tahanan. Binuksan nito ang ilaw sa labas at likod bahay. Nagmamadali naman ang pinsan na maiabot ang itak kay Homer. Bakit? Anong nangyari? Tanong ni Anton. Andito yung aswang. Akin na yung itak. Tugon ni Homer. Subalit imbes na iabot ni Anton ang itak, bigla nitong hinila si Homer papasok ng tahanan, sabay sara ng pinto. Dahil habang nag-uusap sila, nasa likod na ni Homer yung babae at nakita niya ang matatalim nitong ngipin. Aswang nga insan! Huwag kang lalabas! Hindi natin kaya yan eh! Mabuti pa, antayin na lang natin sila tito. Wika ni Anton. Maging si Homer ay natulala. Kita nilang nakasilip sa bintana yung babae. Tila alam nitong wala silang ibang kasama kaya matapang na sumugod. Homer, yung kamangyan sindihan mo. Sumasakit na naman yung tiyan ko eh. Bilisan mo. Wika ni Cecil. Mabuti na lamang at hindi pa nahilalapag ni Homer ang dalang kamangyan sa mga dahon. Nasa bulsa pa niya ito. Kinuha ang mga dyaryo ng ama. Inipon sa maliit na bakal na planggana at pinatong ang kamangyan sa kasinindihan. Bili ni Lola Anita.
Upang mas lumakas ang bisa nito ay patakan ng kalamansi at budbura ng asin na kaagad naman niyang ginawa. Dahil dito ay nagwala na yung babae sa labas at pinagbabato ang bintana. Nakakakilabot na pag-angil ang naririnig nila sa labas. Hindi nila alam ang gagawin sa oras na masira ang bintana. Mabuti na lamang at matibay din ang pagkakagawa nito. Inuubo na rin silang tatlo dahil sa kapal ng usok ng kamangyan. Dagdag pa na nakasara ang lahat ng bintana at pinto, kaya kulob sila sa loob. Sa kabutihang palad, tila epektibo naman ang ginawa ni Homer. Bigla na lamang natahimik ang paligid at nawala ang pag-angil. Nagising na lamang sila Homer sa katok ng mga magulang. 6:00 na ng umaga. Magkakasama silang nakatulog sa sala at hindi na malayan ang paglipas ng oras. Anton! Cecil, gising! Umaga na pala. Andiyan na sila tatay. Wika ni Homer. Homer anak, ayos lang ba kayo dito? Tanong ng ama. Pagdating ng mga ito ay nakita nilang basag na ang halaman sa labas. Pati na rin ang mga marka ng kalmot at dugo sa bintana at pinto. Tay, bumalik dito yung aswang kagabi. Kamuntika na nga ako madali. Mabuti at nandito si Anton. Sinunod ko lang po yung bili ni Lola Anita. Mukhang epektibo nga eh. Natabo yung aswang. Wika ni Homer. Subalit kasabay nito ang balitang tungkol sa pagkamatay ng isa nilang kalugar. Isang matanda na natagpuan warak ang dibdib at wala ng lamang loob. Tila ito ang napagdiskitahan ng aswang dahil hindi matagumpay ang pagbiktima kay Cecil. Nakakalungkot mangisipin, subalit hindi nila masisi ang sarili dahil hindi nila kagustuhan ang nangyari. Inalerto na ng kapitan ang mga taga-nayon at nagsagawa ng gabi-gabing pagronda. Hanggang sa mga anak si Cecil, hindi na muli pang nagpakita yung babaeng aswang. Ngunit hindi nagkatuluyan si Homer at Cecil. Hinanap nito ang nakabuntis sa kanya at pinanagutan naman ng bata. Si Homer naman ay nagtrabaho bilang seaman at sumampa sa barko. Bagamat magkaibigan pa din, subalit halos minsan na lamang magkausap. Nasa Maynila na ang mga magulang ni Homer, maging ang mapapang asawa. Ngunit hindi niya malilimutan ng tagpo kung saan nagkaroon siya ng engkwentro sa isang aswang. Kwentong Bayan.